Magandang gabi katambay at welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo, mga kwentong kababalaghan, hiwaga at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, i-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Ang puno sa parking lot. Sa gitna ng abalang lungsod, sa tabi ng isang lumang gusali, may isang punong balete na kailanmay hindi pinapaputol. Lahat ng ibang puno sa paligid ay pinutol na para sa parking lot, pero ito nanatili roon. Tila ba may gumagabay na lakas upang ito'y manatiling nakatayo. Huwag kayong mag-parking malapit dyan, babala ng matandang gwardya, si Mang Berto. May bantay ang punong yan, hindi siya natutuwa sa mga istorbo. Tumawa lang si Lance, isang bagong software engineer sa opisina. Grabe naman, Mang Berto, 2025 na, naniniwala pa kayo sa kapre. Pero nang gabing iyon, si Lance ang huling lumabas sa opisina. Madilim na, tahimik. At gaya ng biro niya kanina, ipinarada niya ang motor malapit sa balete. Habang inaabot ni Lance ang helmet, napansin niyang may makapal na usok na unti-unting bumabalot sa paligid ng puno. Wala namang nag-iihaw, wala namang tambutso, lamig ng hangin. Tahimik ang paligid, tumingala siya. May pares ng pulang mata sa may sanga, napatras siya. Sino yan? Walang sumagot, pero may narinig siyang malalim na boses. Panas ngunit parang umaalingaw-ngaw. Ibinigay ko na ang babala. Bumigat ang hangin, nanigas ang kanyang katawan. Hindi siya makagalaw kahit gustuhin niyang tumakbo. Biglang nagliyab ang dulo ng sigarilyo, pero wala namang tao. May siluetang higante sa itaas, nakaupo sa sanga, humithit, bumuga ng usok. Tila ba nagmamasid lang, pero may mabigat na galit sa presensya. Kinabukasan, hindi nakapasok si Lance. Nakita siyang nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan. Nakadilat ang mata, nanginginig, pero walang malay. Ang sabi ng doktor, nervous breakdown, pero si Mang Berto may ibang paniniwala. Dumura ang kapre sa kaluluwa niya, bulong nito. May mga taong di naniniwala hanggang maramdaman nilang totoo. Pagkalipas ng ilang gabi, may sumunod na insidente. Isang janitor na sumubok umihi sa tabi ng balete ang natagpuang nakabaligtad sa kisame ng bodega. Parang iniakyat at isinabit ng kung anong di maipaliwanag na lakas. Kumalat ang usapan. Sa mga Reddit thread, sa TikTok, sa mga urban legend forums. May kapre raw sa syudad. Hindi raw siya aling-aungaw ng probinsya, kundi tunay na nilalang na binigyang galit ng semento at gulo ng tao. May mga empleyado ng tumangging mag-overtime. Yung mga matitigas ang ulo, unti-unting nagkakasakit, nababaliw, o nawawala. Minsan, may kuha sa CCTV ng isang babaeng tumatakbo palabas ng opisina, umiiyak, hawak ang muka, at paulit-ulit na sinisigaw, may nakatingin sa bintana, may nakaupo sa puno. Pero ang tanong, sa taas ng 9 na palapag, paanong may punong kita sa bintana? Sinubukang putulin ang puno. Isang contractor ang dinala, bulldozer, chainsaw, buong araw. Sa huling gabi bago ang pagputol, narinig ng mga tao ang malalalim na halakhak na tila nanggagaling mula sa ilalim ng lupa. Kinabukasan, ang contractor ay natagpo ang nakasabit sa crane, baligtad ang ulo, at nagsisigaw ng mga salitang hindi maintindihan. Hindi na tinuloy ang paggiba. Ngayon, sa parking lot sa Makati, may isang punong balete na laging may usok sa paligid, kahit mainit ang araw. May mga iwas na ang mga tao. Lahat ng upuan sa opisina na nakaharap sa bintana ay tinakpan ng karton. Wala nang gustong tumingin sa labas. At kung balang araw mapadaan ka sa lugar na iyon at makaramdam ka ng parang may nanonood sa iyo, huwag mo nang baliwalain. Dahil baka
nagustuhan ka na ng kapre. Wakas, sa syudad na akala natin ay ligtas, may mga nilalang pa rin palang nananatili sa dilim, tahimik, pero laging nakamasid. At kapag pinilit mong gambalain ang hindi mo naiintindihan, huwag kang magulat kung isang gabi may usok ng bumalot sa paligid mo. At isang pares ng pulang mata ang biglang bumaba mula sa taas ng puno. Dahil sa mundo ng mga anino, di lang tao ang gising sa syudad. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at huwag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay.